Shalom, shalom po. Shalom po. Good evening po sa ating lahat, sa mga naka-join sa ating Zoom at sa ating pong FB Live. Kamusta naman po ang ating ika-36th day na ating pagpapasting po. Alam ko na lahat po tayo ay busog na busog sa mga naririnig natin sa pagpapasting nga natin. At alam ko na lahat ay binibless ni Lord. At, hallelujah, praise the Lord. Tayo po muna ay yumuko at panandalian pong tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, marami pong salamat sa buhay ng bawat isa na kami po ay pinagsama-sama mo ngayon. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aming puso at isipan upang sa mga aming pong maririnig sa iyo pong mga banal na salita, Panginoon, na ito po ay tumago sa aming puso at sa aming isip at ito po ay maisabuhay namin, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas namin, Panginoon, sa matamis mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Ating pong tatalakayin po ngayong gabi. Ang title po sa ating ROR ay Yield Your Ambitions to Divine Guidance. Ang ating scripture ay mababasa sa Jeremiah 29, chapter 29, verse 11. For I know that plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. So, ayun nga po, the Bible tells us how God chose Moses to be Israel's deliverer. However, his ambition got the better of him, and he took matters into his own hands. In Exodus chapter 2, verse 11-22, Moses witnessed an Egyptian mistreating a Hebrew. In anger, he killed the Egyptian and tried to hide the body. The next day, when he tried to intervene in a scuffle between two Hebrews, one of them questioned his authority and asked if he was going to kill him as he killed the Egyptian. Afraid that his action of killing the Egyptian wasn't a secret after all, Moses fled to the land of Midian. Ayun po, siguro naman po lahat po tayo ay kilalang-kilala po natin si Moses. At nabasa na rin po natin naman sa Bible ang kwento ni Moses. At ang meaning nga po ng Moses ay iniahon ko siya sa tubig. Ang ipinangalan sa kanya ng anak ng Pharaoh sa nakapulot sa kanya. In Stephen's address to the Sanhedrin as recounted by Luke in Acts 7, he underscores Moses' assumption that his brethren would recognize him as God's chosen deliverer. Acts 7, chapter 7, verse 25 says, he thought his brothers would be glad that he was on their side and even see him as an instrument of God to deliver them, but they did not see it that way. Moses allowed his dedication to be not paying attention and less important to God's intended process. At that time, he did not surrender his ambition to divine guidance. He was chosen by God to be the deliverer, all right, but he tried to work things out his own way. It's a mistake a lot of people make. Ayun nga po, mababasa natin sa mga Gawa 7:25 na ang akala ni Moses ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kung mapapansin natin, kung ano yung gusto niyang gawin, katulad ng pagpatay dun nga sa Egyptian, ay siguradong hindi din yun, ayun ang kaloob ng Diyos, hindi yun ang kaloob ng ating Panginoon. In your life, learn to surrender your ambitious to His divine guidance. Follow God's plan, the divine blueprint. He's more passionate about your success
than you could ever be. Ayon kay Pastor Chris, he discovered this early as he started out in ministry and it changed his life. So, ayun nga po, sinasabi po dito nga sa ating pong topic sa ngayon ay sa bawat desisyon natin, palagi nating unahin at ipanalangin ang kaloob ng Diyos, ang kalooban ng Diyos na siyang manguna sa ating buhay. At masunod yung will niya at sa tamang oras at panahon. Palagi nating isipin na kasama natin siya, na siguraduhin nating palagi na may gagabayan tayo sa bawat sitwasyon sa ating buhay. Kung tayo palang ay masaya na sa ating buhay at tayo ay nagtagumpay, mas lalong doble ang saya ng ating Panginoon. Learn to pursue His dream and do things His way. I'll take it away, the stress and the struggle. Yun nga, katulad nga ng sabi niya sa Proverbs 3, chapter 3, verse 5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Remember the admonition that God gave to Moses later when he was to build the tabernacle. He said in Hebrews chapter 8:5, they serve at sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle, see to it that you make everything according to the pattern show you on the mountain. When you follow his prescribed order, you will not have to fight for anything. Success will be effortless. You keep gliding from the glory to glory. Things are remarkably easy when you follow the Lord's guidance and do things His way. Yun nga po, katulad din ng nasabi din na kapag pinanghawakan natin sa buhay natin ang pananampalataya natin kay Lord, hindi na natin kailangan pang mag-alala o isipin ng mga bagay na mahirap. Dahil ang Diyos na ang kikilos para sa atin. Ang tanging gusto niya lamang ay magtiwala at magtiwala tayo sa bawat kagustuhan niya. At katulad nga ng sinabi din sa Psalms 37, chapter 37, verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. So mga kapatid, wag nating hayaan na yung gusto natin ang masunod, kundi isipin natin na meron tayong Diyos sa ating buhay na patuloy na gagabay at may planong maganda pa rin para sa atin. Lagi nating isipin na meron na tayong sari-sariling blueprint na nakaready na kay Lord. Yun nga po, hayaan niyo po akong mag-share din ng aking mabilis lang pong testimony. Amen, hallelujah, praise God. Yun nga po, gaya ng nabanggit din sa ating topic na ambitious. Katulad po ng mga kapatid natin dito sa bansang Dubai, isa po ako sa nagdasal at humingi ng guidance sa ating Panginoon. At hiningi ko po yung guidance na makapagtrabaho sa abroad. Amen. Alam natin na mabuti ang Panginoon sa anumang oras. Nagsimula po sa isang kaibigan sa Pinas. Ako po ay nirefer niya sa isang manager ng school. Siya po ay isang Christian Egyptian. Siya po ay isang Christian Egyptian. Sa tingin ko po, hindi naman sila mag-aalala ni Moises. Joke lang po. At siya po ay nagpupunta sa Pilipinas para po mag-interview ng mga aplikante ng personal. At praise and glory to God. Sa dami po nang nag-apply at nakausap niya, isa po ko sa napili at nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho nga po dito sa bansang Dubai. At amen. Ako po ay hindi fluent sa English at walang degree certificate. Ang tanging meron lang ako ay si Lord. At panalangin na alam kong may plano siya para sa akin.
at gagabayan niya ako at kasama ko siya sa pagtupad ng aking mga pangarap. Amen. Ako po ay 10 years na sa aking trabaho po at blessed na blessed. Alam ko na si Lord ang kumilos sa aking buhay at siya ang nagbigay ng guidance po para sa aking mga ambition. And ayun na po. Ngayon po ay sabay-sabay nating ideklara ang ating confession for tonight. Dear Father, I surrender my ambitions to your divine guidance, and I make every moment of my life count for the glory life guidance moment of my life, count for the gospel. I find joy pleasing you and walking in your perfect will. Thank you for being more interested in my success than I could ever be, a reflection of your unflinching love and overflowing grace. In Jesus' name, amen. At para naman po for further study, mababasa po natin sa Proverbs 3:5-6, Psalms chapter 37:5, John 16 verse 13, at sa mga naka 1 year Bible reading plan, Luke 10 verse 25-42 and Joshua 23:24. Para naman po sa 2-year Bible reading plan, Romans 7:12-25 and Psalms 108. Thank you po, Pastor Chris. Thank you din po for watching po sa ating Facebook Live and sa Zoom po. See you tomorrow at 6 a.m. at 6 p.m. for day 37. At shalom po. God bless.